Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insira insyaAllah, sa nakaraan natalakay na nga natin yung kamatayan ni Abu Talib. Si Abu Talib, namatay siyang hindi Muslim. Pero yung mga Shia, ang tawag nila kay Abu Talib, pinakadakilang sahaba daw. So makikita mo talagang iba yung relihiyon nila iba yung relihiyon nila sa atin eh. Sinong gago yung gagawin niyang sahaba? Hindi naman Muslim. Diba? Tas pati yung pumatay kay Omar, yung sumaksa kay Omar, diba? Yun? Zoroastrian. Bayani para sa kanila yun. Bayani. Kapag nababanggit nila yun si Abu Lu'lu' al-Majusi, yun? Yung iba, tawag pa nga nila, radiyallahu anhu, ginawa na rin nilang sahaba, alayhis salam. May mga ganun silang sinasabi. So iba talaga yung relihiyon ng mga Shia. So inshallah, sa pagpapatuloy, sa Mandalaan yun nga, namatay na hindi Muslim si Abu Talib, pero kumbaga nararamdaman pa rin natin yung hirap sa damdamin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namatay sa harapan niya, di ba? Nandun siya nung namatay si Abu Talib, at ang huli pang sinabi ni Abu Talib ay mamamatay siya sa relihiyon ni Abdul Muttalib, yung kanyang tatay. So, hindi niya iniiwan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Naniniwala siya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naniniwala nga siya doon sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ayaw niyang maniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun pa rin. Namatay siyang kafir, namatay siyang mushrik. Sa pagpapatuloy, wala hajata ila bayani ma kana alayhi Abu Talib min al-hayata wal man. So wala nang pangangailangan kumbaga na ipaliwanag pa natin kung gaano katindi ang pangangalaga at pagprotekta ni Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin dito ni Sheikh Safiur Rahman Mubarak Puri, walang anumang salita ang makakapaglarawan ng sapat na paglalarawan sa ginawang sakripisyo ni Abu Talib para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin matindi talaga yung kanyang ginawa. Matindi ang kanyang ginawa. So para sa isang hindi Muslim na wala namang malasakit talaga sa relihiyon, ang pagmalasakitan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumbaga isa na lang ang dahilan Dinulot ito ni Allah na pagmalasakitan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para protektahan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ni Abu Talib. Sa pamagitan ni Abu Talib. Faqad kana al-hisnul ladhi ihtammat bihi ad-da'wah al-islamiyah min hujumatil kubara wa sufha. Si Abu Talib ang siyang naging tanggulan, kumbaga fortress, na naprotektahan sa pamagitan nito ang da'wa patungo sa Islam. Sa mga unang taon ng be'tha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa pagsalakay ng mayayabang at ng mga tanga, ng mga bobo. Walakinahu baka ala millati al-asyakh min ajdadihi. Kaya nga sa kabila ng kanyang pangangalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unwittingly prinotektahan na rin niyang Islam, kumbaga. Hindi natin may tatanggi na prinotektahan niya rin ang Islam sa pamagitan ng pagprotekta niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nga nanatili siya sa relihiyon ng kanyang mga ninuno. Falam yaflah kullul falah. At hindi siya nagtagumpay
ng anumang uri ng tagumpay. Fafi Sahih anil Abbas bin Abdul Muttalib, iniulat ni Al-Abbas bin Abdul Muttalib, so kapatid siya ni Abu Talib, pero si Al-Abbas, matanda lang ng 3 taon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Abu Talib, nung namatay siya, di ba 80? Tapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung namatay si Abu Talib, ilang taon na siya? Ilang taon? 50, di ba? Kasi 40 siya naging propeta, tapos 10 taon ng pagka-propeta niya namatay si Abu Talib, so 50 years old na siya. Si Al-Abbas, matanda lang sa kanya ng konti. Sa mga panahon na ito, 53 years old si Al-Abbas. Layo ng nung agwat nila ng edad. Pero minsan may nangyayaring ganun eh. May nangyayaring ganun. Lalo na sa kalagayan nila. Magkaiba kasi yung nanay ni Al-Abbas tsaka ni Abu Talib. Magkaiba yung nanay nila. Kaya malaki agwat nila. Pero kahit may nakita ako niyan, yung tito nila, kasing edad lang nila eh. Sila magkakapatid, meron sila tito, kasing edad lang nila yung tito nila halos. Yung lola nila nanganak pa. Nung panahon na nagkaanak na yung nanay nila. So, may tito kayo kasing edad yun na halos, di ba? May ganun nangyayari eh. Pero si Al-Abbas kasi, kaya malayo yung edad, yung agwat nila ng edad ni Abu Talib. Iba yung nanay nila. Iba yung nanay ni Al-Abbas at ni Abdul Muttalib. Ni Abu Talib. Iba yung nanay ni Al-Abbas at ni Abu Talib. So sabi niya, Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma agnayta an ammik. So sabi ni Al-Abbas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala raw siya, kumbaga, hindi niya matatapatan, maagnayto an ammik, hindi niya matatapatan daw si Abu Talib. Fa innahu kana yahutuka wa yagdibulak. Teka, iba pala ito. Hindi pala ito agnayto, agnayta. Agnayta. So, importante talaga yung grammar. So, ulitin natin. Kasi pananong eh. Ma agnayta an amik fa innahu kana yahutuka wa yagdibulak. So, sabi ni Al-Abbas, kumbaga parang gusto niya sabihin dito, bakit hindi mo sinunod ang uncle mo? Samantalang siya ay nagpoprotekta sa iyo at ang uncle mo si Abu Talib ay nagagalit para sa iyo o alang-alang sa iyo. Kumbaga, kumbaga, nagtatanong si Al-Abbas kung bakit hindi siya sinunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O pwede ring mangyari, maagnayta, ano ang pakinabang? Yun pala. Pwede maging ganun kahulugan. Ano ang pakinabang ng uncle mo sa iyo? Dahil siya ay nagpoprotekta sa iyo at nagagalit alang-alang sa iyo. Inano ko yung translation kasi nakita ko yung sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maagnayta an amik. So anong pakinabang kumbaga ng iyong uncle sa iyo? Nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa fi masdahin minan nar. Ang pakinabang daw ng pagprotekta ni Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya doon sa impyerno ay mailalagay sa pinakamababaw na bahagi ng impyerno. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kung hindi lamang dahil sa ginawa niya para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Talib ay itatapon din sa malalim na bahagi ng impyerno.
So ito yung magiging, kumbaga, pero kung tutusin, hindi naman pakinabang yun. Wala anong silbi nun, nasa impyerno ka pa rin, di ba? Nasa impyerno ka pa rin. Mahirap pa rin. Tapos sa iba pa mga balita, di ba? Na ito nga, iniulit ni Abu Sa'id al-Khudri, na narinig daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadukira indahu amuhu, at nabanggit daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang uncle. So ang nasabi na lang, ang naging komento na lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yawmal qiyamah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring makikinabang siya sa aking pamamagitan sa araw ng paghuhukom. Kung pahintulutan ni Allah, kumbaga, natanggapin ni Allah ang pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaj'alu fi dahdahin minan nar tablugu ka'bayhi. Na kung pahintulutan man si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mamagitan para kay Abu Talib, ang ihilingin niya ay mailagay si Abu Talib doon sa pinakamababaw na impyerno na ang kanyang parusa, ang apoy ay aabot lamang hanggang sa kanyang bukong-bukong. So yun na yung pinaka mainam na kahihinatnan ni Abu Talib na kumbaga magiging pakinabang niya sa pagprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung tayo, walang pinagkaiba eh. Nandun ka, napapaligiran ka man ng apoy o yung apoy hanggang paa mo lang, hindi ka pa rin masaya eh. Di ba? Hindi ka pa rin masaya. Waliyadu billah. So ito yung magiging pakinabang ni Abu Talib. Kaya nga doon sa mga ulat nga, di ba sa ibang ulat, Rajab namatay si Abu Talib, pero sa ibang ulat, Ramadan namatay si Abu Talib. At 3 araw, pagkatapos ng kamatayan ni Abu Talib sa ibang ulat, si Khadija naman. So ito ngang taon na ito, kumbaga, ito na yung tinatawag nila na Amul Huzun, taon ng kalungkutan. Kumbaga magkasabay, sa taon na yun, parehong namatay si Abu Talib at Khadija radhiyallahu anha, na parehong pinakamahalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos actually, dito rin sa taon na ito nangyari yung yung pagpunta niya ng Taif, na kumbaga hindi rin maganda yung naging karanasan niya doon. At yan sabi, wa ba'da wafati Abi Talib binahwi syahraini aw bi thalathati ayyam. So matapos ang kamatayan ni Abu Talib, kung pagbabatayan natin yung inulat na namatay siya ng Rajab, si Khadija namatay ng Ramadan. So 2 buwan nakalipas, namatay din si Khadija. O kung namatay nga si Abu Talib din sa Ramadan, 3 araw yung pagitan nila. Ala ikhtilafil qawlain, sa magkaibang pananaw kung kailan namatay silang pareho. Tawafiyat Ummul Mu'minin Khadija al-Kubra radhiyallahu anha. So namatay din daw si Khadija radhiyallahu anha, ang ina ng mga mananampalataya. Sing Ummul Mu'minin, ito yung kumbaga tawag sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat wafatuha fi syahri Ramadan fi sanatil ashirah minan nubuwah. Namatay daw siya sa buwan ng Ramadan sa 10 taon ng pagkapropeta. Walaha 65 sana ala ashhuril aqwal o ala ashharil aqwal. Sing edad daw ni Khadija nung siya ay namatay ay 65 years old. So mas matanda siya talaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 15 years. Diba nung kinasal sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilang taon si Khadija? 40. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 25. Pero mashallah, nagkaanak pa sila, no? Diba? 40. Ngayon, pag 40, bihira na yung pinipigilan na lang ng center. Kaya si Mrs. noon, yung huling nanganak siya,
2020. Ilang taon siya noon? 36. Inanuhan na siya ng implant nung ospital. Kasi sabi nila, Pero kung ako lang, hindi ko papalagyan ng implant yun Kasi, plano ko nga 12, 5 pa lang yan 5 pa lang yan. So may kulang pa. Pero okay na rin kasi mahirap din mahirap din talaga yung yung pamumuhay. Mahirap pagka marami kayo. Alhamdulillah. So nga si Khadija, 40 years old siya nung napangasawa niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idalika fil kamsina min umrihi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang namatay si Khadija, ang edad naman niya ay 50. Inna Khadija kanat min ni'mallahi al-jalila ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Si Khadija ay kabilang sa mga dakilang biyaya ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakiyat ma'ahu rubu'u qarnin tahinu alayhi sa'atu kalakihi. So nakasama daw niya si Khadija, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasama niya si Khadija radhiyallahu anha ng 1/4 ng isang century. Ilang taon yung 1/4 ng isang century? Hindi nyo alam yung century? Yung tuna. Century, 100 years, di ba? O decade, ilang taon? Decade. 10 years. Nanguhula pa itong kabal na ito. Yari tayo dito. Millennium, ilan? Nakalimutan o tulog kayo? Millennium, ilan? Millennium. 1,000. Decade, 10 taon. Century, 100 taon. Millennium, 1,000 years. So 1/4 daw ng century sila nagkasama. Ilang taon nga yun? 25. Patay tayo ng calculator. Tama, 25. 25, oh. Kala ko sabihin nyo, 1/4 ng century, maliit na tuna, yung isa 555. Sa 25 years daw sila nagkasama. At nakasama siya ni Khadija, na si Khadija ay kumbaga maawain sa kanya, lalong-lalo na sa mga panahon ng kanyang pagkabalisa. Diba? Lalong-lalo na nung unang dumating yung wahi sa kanya. Wa tu'aziruhu fi ahraji awqatihi. At si Khadija ay sumuporta sa kanya sa pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay. So, yun nga. Kung si Abu Talib namatay doon sa, kumbaga, epekto na rin ng pagkakakulong nila doon sa Sheikh Abu Talib, so maaaring si Khadija ganun din. Isipin niyo yan, 3 taon. 3 taon kayo hindi nakakain ng maayos, 3 taon kayong hindi nakakaligo, ano pa man. Yung nga lang 10 araw na wala tayong kuryente. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko nun. 10 araw lang, walang kuryente. Ito 3 taon. Nandun sila sa isang sulok ng Makkah. Bawal bumili ng pagkain. Bawal, kumbaga, pagbentahan ng pagkain. At iba pa. Ultimo pagkain, pinagbabawal sa kanila. Buti pa yung preso Di ba, sa City Jail, sa Bilibid. Tuloy-tuloy yung pagkain. 3 beses araw-araw. Maaaring hindi masarap yung pagkain, pero nakakain sila. Ito, 3 taon. Kumakain sila ng dahon. Kumakain sila ng leather para lang makasurvive. So maaaring naka-apekto na rin yung mga nangyari na yun sa kalusugan ni Khadija radhiyallahu anha. Wa tu'inhu ala iblagi risalatihi. Si Khadija radhiyallahu anha syempre tumulong din sa da'wah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Actually, sa kauna-unahang araw pa lang, di ba? Dinala ni Khadija si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanino? Kay Waraka bin Naufal. Tapos din sa mga panahon na naging propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang totoo niyan, hindi na rin nangalakal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangalakal, ibig sabihin yung nagdala ng mga paninda nila sa Syria, di ba? Yun yung pinupuntahan nila pag mangangalakal sila, Syria at Yemen. Hindi nangangalkal ng basura, junk shop. Kasi pag kalakal ngayon, iba na kahulugan eh. So hindi na nakapangalakal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sinuportahan siya ni Khadija sa pamagitan ng kanyang yaman. Sinuportahan siya ni Khadija sa pamagitan ng kanyang yaman. Wa tusharikuhu fi magarimil jihadi al-mur. At kaagapay niya si Khadija radhiyallahu anha sa mapapait na kanilang mga pinagtiisan. Sa mga mapapait na kanilang mga pinagtiisan o pinagsumikapan. Wa tuwasihi binafsiha wa maliha. Sinuportahan ni Khadija radhiyallahu anha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanyang sarili at sa pamagitan ng kanyang yaman. Yan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Khadija, amanat bi hina kafarabi an-nas. Si Khadija radhiyallahu anha ay naniwala sa akin habang hindi ako pinaniniwalaan ng mga tao. Wasaddaqatni hina kadzabanin nas. Pinatotohanan niya ako habang pinasisinungalingan ako ng mga tao. Wa asharakatni fi maliha hina harramanin nas. Ibinahagi ni Khadija sa akin ang kanyang yaman habang pinagkakaitan ako ng mga tao. Warzaqani Allahu waladaha wa harama walada gayriha. Biniyaan daw siya ni Allah ng mga anak mula kay Khadija na ipinagbawal sa iba pa liban pa sa kanya. Totoo nga. Walang naging anak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pa niyang naging asawa. Kahit kay Aisha radhiyallahu anha, wala siya naging anak. Liban na lang kay Khadija. Meron siya naging anak kay Maria Qibtiyya, si Ibrahim, pero namatay din yun sa pagkabata. Lahat ng anak niya ay kay Khadija radhiyallahu anha. So dumating daw minsan si Jibril alayhis salam. Sa hadith na iniulat ni Abu Hurairah, ata Jibril an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dumating si Jibril alayhis salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sabi ni Jibril, Ya Rasulullah, usugo ni Allah, hadihi Khadijata kad atat. Parating na si Khadija. Ma'aha inaun fihi idam aw ta'am aw syarab. So, parating na raw si Khadija. Hindi tinaw parang maliit na bagay, di ba? Parang maliit na bagay. Babalita pa ni Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka habang kinukwento pa din ni Jibril, sabi niya, parating na si Khadija, kumbaga, kinikilig-kilig pa dito si Jibril alayhi salam. Kumbaga, alit na bagay, di ba? May dala lang na pagkain. So, andiyan si Khadija, parating na, may dala siyang idam. Yung idam, isang uri ng pagkain na, kumbaga, may sabaw. Yung pagkain na may sabaw, ang tawag doon idam. O taam, pagkain o inumin. Faidahiya atat ka fakra alayhas salamu min rabbiha. Sa parating na si Khadija, may dala siyang pagkain. Kapag dumating siya, basahin mo sa kanya ang pagbati ng kapayapaan mula sa kanyang Panginoon. So dito, may kita natin ang kahigitan ni Khadija kung iahambing sa iba pang mga kababaihan. Si Khadija radhiyallahu anha. Wa bashirha bi baitin fil jannati min kasabin
La sakaba fihi, wala nasab. At bigyan mo siya ng magandang balita ng bahay sa paraiso na gawa sa perlas, na walang ingay dito at walang pagkapagod. Di ba yung bahay, kahit anong ganda ng bahay mo kung maingay, maingay kapitbahay mo halimbawa, hindi ka rin matatahimik doon eh. Pero doon sa bahay ni Khadija sa paraiso, tiniyak ni Allah ng kanyang bahay ay magiging tahimik at walang pagkapagod dito. Alhamdulillah. At nangyari nga ang dalawang mapait at masakit na pangyayari na ito na araw lamang ang pagitan sa isang taon. Fahtazat masyair al-huzun wal alam fi kalbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At kumbaga napangibabawan o napuno ng sakit at pait ang puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yazil tatawala alihi al-masaib min qaumihi. So habang siya ay nagluluksa sa kamatayan ni Abu Talib at ni Khadija radhiyallahu anha, sa kabila nito nagpapatuloy pa rin ang kanyang mga pagsubok. Lalo na yung mga pagsubok na nanggagaling sa kanyang nasyon. So sina Abu Jahal, patuloy lang sila sa kanilang ginagawa. At actually, tumindi pa ang pamiminsala nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos ang kamatayan ni Abu Talib. فإنهم تجرؤوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب. Yung nga nagpatuloy sila sa kanilang pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yun nga mas matindi pa. Fazdada gamman ala gammin. At sa matinding kumbaga kalungkutan na ito ay nadagdagan pa ito ng kumbaga ng kadiliman na dinagdagan pa ng kadiliman. So gam na kumbaga kadiliman at maaari ding ang mga ngahulugan pala gam na na kumbaga kalungkutan na naramdaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ya'isa binhum, hanggang sa kumbaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinanghinaan na ng husto ng loob. Wa kharaja ila Taif, at para kumbaga kumbaga wala na siyang maisip na gawin eh. Naisipan niyang pumunta ng Taif. Rajaan an yastajibu li da'watihi. So pumunta siya ng Taif na naghahangad na baka tatanggapin ng mga taga-Taif yung kanyang paanyaya, kanyang da'wa. Aw yu'uhu wa yansuruhu ala qaumihi. At inaasahan niya rin kumbaga na tatanggapin siya ng mga taga-Taif at kumbaga patutuloyin siya ng Taif. Kumbaga naisip niya maghijra na rin doon sa Taif at tutulungan siya ng mga taga-Taif laban sa kanyang mga kababayan sa Quraysh. Falam yara man yu'wi, walam yara nasiran. Dahil hanggang sa panahon na yun, wala siyang nakita na sino mang magpapasilong sa kanya at walang sino man natutulong sa kanya. Wala siyang natagpuan. At yun nga, nung nakarating na nga siya sa Taif, bal'aduhu asyad al-adha. Yun nga, sa halip na makatagpo siya doon ng masisilungan at tutulong, pininsala nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pinakamatinding pamiminsala, wanalu minhu malam yanilhu qaumahu. At ginawa ng mga taga-Taif sa kanya yung anumang hindi ginawa ng Quraysh sa kanya, yung maduguan siya. Kumbaga, di ba doon sa Taif, dumugo yung paa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagbato sa kanya nung mga tao. At kumbaga pinaglaruan pa siya ng mga bata doon sa Taif. So parang di ba? Sunod-sunod na paghihirap yung dinaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero alhamdulillah, kumbaga parang bigat sa damdamin eh. Kung yung makikita mo,
propeta na ito, propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero kung siya dumadaan sa ganito katinding pagsubok, paano na lang tayo? Diba? Paano na lang tayo? So, tayo, alhamdulillah, mas mahina yung anumang pinagtitiisan natin kaysa sa anumang pinagtiisan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mas marapat tayong magtiis. Inshallah, at mas marapat na manatiling matuwid. Inshallah. So, ito yung amal husun nga na tinatawag at tutuloy pa natin pagtalakay dito inshallah doon sa iba pang mga nangyari sa Taif at kung pagkagaling niya ng Taif, marami pang ibang nangyari na mga kumbaga mabigat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa yung pinakamagandang nangyari sa taon na ito, yung Al-Isra wal Mi'raj, na yun ay naging parang doon na pinahupa ni Allah yung kung anumang nararamdaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paghihirap. Bigat sa damdamin itong chapter nito. Yung pinapakinggan ko nga, si Sheikh Arafat bin Muhammad bin Hassan al-Muhammadi, kapag nababanggit niya yung mga panahon na nahihirapan yung mga sahaba, o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapapansin ko talaga na mag-iiba yung boses niya na kumbaga hirap na hirap siya dun sa kanyang sa kanyang sinasabi. Minsan nga mapapansin ko siya, ubo ng ubo. Pero yung ubo niya, hindi ubo na may plema na parang nararamdaman ko. Sige, lecture lang naman, yung audio lang pinapakinggan ko Parang umuubo siya para pigilan yung sarili niya na maiyak. Ganda lang ginagawa niya. Kasi ang mga ulama, alhamdulillah, yung marami sa kanila, pinipigilan din nila magiging magiging masyadong emosyonal. Kasi kung masyadong iyakin sa pati lecture, iyakin ka, paano ka pa makakapag-lecture ng maayos? Kaya syempre, kinatatakutan din nila yung riya o pagpapakitang tao. Alhamdulillah. So ito, mabigat sa damdamin, pero mainam na malaman natin, alhamdulillah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.